Maraming Pilipino ang nangangarap na mag-abroad bilang OFW. Dala ang pag-asang makapagpundar ng bahay, makapag-ipon ng malaking halaga, at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa pamilya. Ngunit ang katotohanan, hindi lahat ng umaalis ay nagiging matagumpay sa pera. Ang sekreto ng mga yumaman ay hindi lang nakasalalay sa laki ng sahod, kundi sa tamang mindset, disiplina, at maingat na financial planning. Sa gabay na ito, tatalakayin natin ang mga hakbang mula sa paghahanda bago umalis, tamang pamamahala ng kita habang nasa abroad, hanggang sa pag-uwi na may yaman at legacy na maipapamana. Pero bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag pinag-uusapan ng pag-abroad, madalas ang unang pumapasok sa isip ng marami ay ang pangarap na yumaman, makapagpatayo ng bahay, makabili ng lupa, at makapagbigay ng mas magandang buhay sa pamilya. Ngunit bago pa man sumakay ng eroplano at maglakbay patungo sa ibang bansa, may mga bagay na dapat malinaw sa isip ng isang Pilipino na gustong maging OFW. Ang pagiging OFW ay hindi magic ticket papunta sa kayamanan. Ito ay isang oportunidad, oo, pero kung hindi mo paghahandaan ang sarili mo, lalo na sa aspeto ng pera, maaaring mauwi lang sa paulit-ulit na siklo ng trabaho, padala, gastos, at pag-uwi na walang naipon. Kaya bago mag-abroad, mahalagang ayusin muna ang pundasyon ng iyong financial mindset at financial preparation. Ang unang hakbang ay ang reality check. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag nagtrabaho sa abroad, automatic na yayaman. Nakikita kasi natin ang mga balikbayan na may pasalubong, may bagong cellphone, o may naipundar na bahay. Pero ang hindi nakikita ng karamihan ay ang hirap na dinadaanan nila. Homesickness, pressure mula sa pamilya, at minsan ay pagkakabaon sa utang dahil sa maling pamamahala ng pera. Ang abroad ay hindi lang tungkol sa mas mataas na sahod. Kasama rin dito ang mas mataas na gastos, lalo na kung hindi marunong mag-budget. Kaya bago pa man mag-abroad, dapat malinaw sa iyo na hindi sapat ang kumikita ng dolyar. Ang mahalaga ay kung paano mo pinamamahalaan ang bawat sentimo. Dito pumapasok ang tamang mindset. Ang abroad ay stepping stone lamang, hindi destination. Kung ang pananaw mo ay mag-a-abroad ako para yumaman, kulang iyon. Ang mas tamang pananaw ay mag-a-abroad ako para makapag-ipon, makapag-invest, at makapaghanda ng mas matatag na kinabukasan. Ang mindset na ito ang magbibigay sa iyo ng disiplina. Kapag malinaw ang iyong financial goals, mas madali mong matitiis ang tukso ng luho at mas makakayanan mong magtiis sa hirap ng trabaho. Ang disiplina sa pera ay hindi nagsisimula sa abroad. Nagsisimula ito bago ka pa man umalis. Kung sa Pilipinas pa lang ay hindi ka marunong mag-budget, malaki ang posibilidad na dadalhin mo rin ang parehong ugali sa abroad. Isa sa pinakamahalagang paghahanda bago mag-abroad ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Maraming OFW ang umaalis ng walang ipon, umaasa na lang sa sahod na matatanggap nila sa unang buwan. Pero paano kung may biglang mangyari? Paano kung madelay ang sahod, mawalan ng trabaho o magkasakit? Ang emergency fund ay parang safety net. Dapat meron kang at least 3 hanggang 6 na buwan ng iyong gastusin bago ka umalis. Kasama na rito ang pamasahe, pagkain, renta at iba pang basic needs. Kung may emergency fund ka, hindi ka agad matataranta kapag may hindi inaasahang pangyayari. Kasama rin sa financial preparation ng insurance. Maraming Pilipino ang nag-a-abroad ng walang health insurance or life insurance. Ang iniisip nila, bata pa ako, malakas pa ako, hindi ko kailangan yan. Pero ang totoo, ang insurance ay hindi para sa may sakit. Ito ay para sa mga taong gustong maging handa. Kung sakaling may mangyari sa iyo habang nasa abroad, ang insurance ang magbibigay ng proteksyon sa pamilya mo. Hindi mo sila iiwan na walang suporta. Bukod dito, kung may health insurance ka, hindi ka matatakot magpagamot dahil alam mong may sasalo sa gastos.
Isa pang mahalagang hakbang ay ang pag-iwas sa utang bago mag-abroad. Maraming Pilipino ang umaalis na may iniwang utang sa Pilipinas. Ang nangyayari, imbes na makapag-ipon, napupunta ang malaking bahagi ng sahod sa pagbabayad ng utang. Kung maaari, ayusin muna ang iyong financial obligations bago ka umalis. Kung hindi mo kayang bayaran lahat, gumawa ng malinaw na plano kung paano mo ito babayaran habang nasa abroad. Ang mahalaga ay hindi ka magsisimula ng bagong buhay na may mabigat na pasanin. Bukod sa emergency fund, insurance, at pag-iwas sa utang, kailangan mo ring magkaroon ng basic financial literacy. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang mag-budget, mag-save, at mag-invest. Hindi mo kailangan maging expert agad, pero dapat alam mo ang mga basic principles. Halimbawa, dapat alam mo ang konsepto ng pay yourself first. Ibig sabihin, bago ka gumastos, dapat may bahagi ng sahod mo na diretso sa savings or investment. Kung hindi mo gagawin ito, mauubos lang ang pera mo sa padala at sa luho. Ang isa pang principle ay ang live below your means. Kahit mataas ang sahod mo, huwag mong gawing basehan ang lifestyle mo. Kung kumikita ka ng dolyar, hindi ibig sabihin na dapat dolyar din ang gastos mo. Ang tunay na disiplina ay nakikita sa kakayahang kontrolin ang sarili at maglaan para sa kinabukasan. Ngayon, isipin natin ang mas malalim na dahilan kung bakit ka mag-a-abroad. Kung ang sagot mo ay para makatulong sa pamilya, maganda iyon, pero dapat may dagdag na layunin. Ang pagtulong sa pamilya ay dapat may hangganan. Kung ang buong sahod mo ay napupunta lang sa padala, wala kang naitatabi para sa sarili mo. Tandaan, hindi selfish ang mag-ipon para sa sarili. Ang tunay na tulong sa pamilya ay ang pagbibigay ng mas matatag na kinabukasan, hindi lang ang pagbibigay ng pera buwan-buwan. Kung may ipon ka, kung may investments ka, mas kaya mong suportahan ang pamilya mo sa mas matagal na panahon. Isang magandang exercise bago mag-abroad ay ang paglista ng iyong financial goals. Halimbawa, gusto mong makapag-ipon ng 1 milyon sa loob ng 5 taon, o gusto mong makabili ng bahay sa loob ng 10 taon, o gusto mong magkaroon ng negosyo bago ka mag-for good. Kapag malinaw ang goals mo, mas madali mong makikita kung paano mo gagamitin ang sahod mo. Ang goals ang magsisilbing compass na magtuturo sa iyo kung saan ka dapat pumunta. Kung wala kang goals, malaki ang posibilidad na maligaw ka sa daan. Sa huli, ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa pag-alis ng bansa. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas matibay na kinabukasan. Kung handa ka sa financial aspect bago ka umalis, mas malaki ang posibilidad na magtagumpay ka. Ang abroad ay hindi para sa lahat, pero kung ikaw ay may tamang mindset, may emergency fund, may insurance, walang utang, at may basic financial literacy, mas magiging madali para sa iyo ang paglalakbay. Hindi mo lang basta tinatahak ang daan ng pagiging OFW, tinatahak mo ang daan patungo sa pagiging tunay na millionaire OFW. Ang sekreto ng mga yumaman na nagtrabaho abroad ay hindi lang ang laki ng sahod nila, kundi ang laki ng disiplina at paghahanda na ginawa nila bago pa man sila umalis. Kung kaya mong gawin iyon, mas malaki ang posibilidad na ang pangarap mo ay maging realidad. Kapag nasa abroad na ang isang Pilipino, nagsisimula ang mas malaking hamon. Paano nga ba gagamitin ng tama ang mas mataas na sahod? Maraming OFW ang nadadala ng excitement at tukso. Dahil sa biglang pagtaas ng kita, nagiging madali ang pagbili ng mga bagay na dati ay hindi kayang bilhin. Pero dito rin nagsisimula ang tinatawag na lifestyle inflation. Yung tipong habang tumataas ang sahod, tumataas din ang gastos, at sa huli, wala ring naiipon. Kung ang layunin mo ay maging millionaire OFW, kailangan mong magkaroon ng matibay na disiplina sa pera at malinaw na sistema ng pamamahala ng kita habang nasa abroad. Ang unang hakbang ay ang tamang budgeting. Hindi sapat na basta padala ng padala sa pamilya at bahala na sa natira. Kailangan mong magkaroon ng malinaw na plano kung paano hahatiin ang sahod mo. Isang magandang prinsipyo ay ang paggamit ng simpleng formula. 50% para sa needs,
30% para sa savings at investments, at 20% para sa wants. Ang needs ay kasama ang tirahan, pagkain, pamasahe, at padala sa pamilya. Ang savings at investments ay dapat hindi nawawala. Ito ang magpapatatag sa kinabukasan mo. Ang wants naman ay para sa mga bagay na magbibigay ng kasiyahan, pero dapat limitado. Kapag malinaw ang ganitong sistema, mas madali mong makokontrol ang pera mo at mas makakaiwas ka sa walang katapusang gastos. Kasama sa tamang budgeting ang remittance strategy. Maraming OFW ang nagiging alipin ng padala. Halos lahat ng sahod ay diretso sa pamilya at ang natitira ay kulang pa para sa sarili. Ang tamang paraan ay magpadala ng may malinaw na allocation. Halimbawa, kung nagpapadala ka ng 20,000 piso kada buwan, dapat malinaw kung saan napupunta iyon. 10,000 piso para sa basic needs ng pamilya, 5,000 piso para sa education fund ng anak, at 5,000 piso para sa savings na nakapangalan sa iyo. Kung walang malinaw na allocation, malaki ang posibilidad na mauubos lang ang pera sa mga hindi mahalagang bagay. Ang padala ay dapat maging bahagi ng financial plan, hindi lang basta obligasyon. Isa pang malaking hamon ay ang lifestyle inflation. Kapag nasa abroad, madali kang matukso ng mga bagong gadgets, branded na damit, at mga luho na dati ay hindi mo kayang bilhin. Ang problema, kapag nasanay ka sa ganitong lifestyle, mahirap bumalik sa simpleng pamumuhay. Ang disiplina ay nakikita sa kakayahang kontrolin ang sarili. Kung ang layunin mo ay maging millionaire, kailangan mong matutong magsabi ng hindi sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa mga gamit na hawak mo, kundi sa assets na naipon mo. Ang mga yumaman na OFW ay hindi yung palaging may bagong cellphone, kundi yung marunong magtiis at maglaan para sa kinabukasan. Bukod sa disiplina sa gastos, mahalaga ring palaguin ang kita. Ang sahod sa abroad ay maaring mataas. Pero kung umaasa ka lang sa iisang source, limitado ang growth mo. Kaya maraming successful OFW ang nag-aaral ng side hustles at skill upgrading. Halimbawa, kung ikaw ay nurse, maaari kang mag-aral ng online freelancing sa oras na wala ka sa duty. Kung ikaw ay engineer, maaari kang magturo ng online courses. Ang dagdag na kita ay hindi lang magbibigay ng extra cash, kundi magbubukas din ng mas maraming oportunidad. Ang mahalaga ay hindi ka nakatali sa iisang source ng income. Ang multiple streams of income ang susi sa mas mabilis na pagyaman. Kasama rin sa pagpapalago ng kita ang pag-aaral ng financial instruments. Hindi sapat na mag-ipon lang sa bangko. Ang pera sa bangko ay madaling maubos at hindi lumalaki ng malaki. Kaya kailangan mong matutong mag-invest. Maaari kang magsimula sa mutual funds, stocks, o real estate. Kung hindi ka pa sanay, magsimula sa maliit. Ang mahalaga ay matutunan mo ang prinsipyo ng money working for you. Kapag ang pera mo ay kumikita kahit natutulog ka, mas mabilis kang makakamit ng financial freedom. Ang mga OFW na yumaman ay hindi lang nag-ipon. Sila ay nag-invest at nagpalago ng kanilang pera. Isa pang mahalagang aspeto ay ang networking. Kapag nasa abroad ka, huwag mong limitahan ang sarili mo sa trabaho lang. Gumawa ka ng connections. Makipagkilala sa mga taong may negosyo, sa mga kapwa OFW na may financial goals, at sa mga mentor na makakatulong sa iyo. Ang networking ay hindi lang tungkol sa socializing. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga oportunidad. Maraming OFW ang nakapagpatayo ng negosyo dahil sa mga connections na nakuha nila sa abroad. Ang pwestahin sa kilala mo ay maaaring maging partner, investor, o mentor sa hinaharap. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon na makipag-ugnayan. Ngayon, isipin natin ang mas malalim na dahilan kung bakit ka nagtatrabaho sa abroad. Kung ang sagot mo ay para sa pamilya,
Maganda iyon. Pero dapat may dagdag na layunin. Ang pagtulong sa pamilya ay dapat may sistema. Kung ang buong sahod mo ay napupunta lang sa padala, wala kang naitatabi para sa sarili mo. Tandaan, hindi selfish ang mag-ipon para sa sarili. Ang tunay na tulong sa pamilya ay ang pagbibigay ng mas matatag na kinabukasan. Hindi lang ang pagbibigay ng pera buwan-buwan. Kung may ipon ka, kung may investments ka, mas kaya mong suportahan ang pamilya mo sa mas matagal na panahon. Isang magandang exercise habang nasa abroad ay ang regular na pagsusuri ng iyong financial goals. Halimbawa, kung ang layunin mo ay makapag-ipon ng 1 milyon sa loob ng 5 taon, dapat tuwing taon ay sinusuri mo kung nasaan ka na. Kung kulang, ayusin ang budget. Kung sobra, dagdagan ang investments. Ang pagsusuri ng goals ay magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon. Hindi ka maliligaw kung palagi mong tinitingnan ang compass ng iyong financial plan. Sa huli, ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ay tungkol sa tamang pamamahala ng pera habang nasa abroad. Kung marunong kang mag-budget, may malinaw na remittance strategy, marunong umiwas sa lifestyle inflation, marunong magpalago ng kita, at marunong mag-invest, mas malaki ang posibilidad na makamit mo ang pangarap na maging millionaire OFW. Ang sekreto ng mga yumaman na nagtrabaho abroad ay hindi lang ang laki ng sahod nila, kundi ang laki ng disiplina at katalinuhan na ipinakita nila habang nasa abroad. Kung kaya mong gawin iyon, mas malaki ang posibilidad na ang pangarap mo ay maging realidad. Kapag dumating na ang panahon ng pag-uwi, dito nasusukat kung naging epektibo ang lahat ng sakripisyo at disiplina habang nasa abroad. Maraming OFW ang nakauuwi na may pasalubong, may konting ipon, pero wala pa ring matibay na pundasyon para sa pangmatagalang yaman. Ang tunay na sekreto ng mga yumaman ay hindi lang ang laki ng sahod na kinita nila, kundi kung paano nila ginamit ang perang iyon para magtayo ng mga asset, magplano ng financial independence, at mag-iwan ng legacy para sa kanilang pamilya. Ang pag-uwi bilang millionaire ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng maingat na pagpaplano at matibay na disiplina. Unang hakbang sa pag-uwi ay ang pagbuo ng mga asset sa Pilipinas. Hindi sapat na may ipon ka lang sa bangko. Ang pera sa bangko ay madaling maubos at hindi lumalaki ng malaki. Kaya ang mga matalinong OFW ay naglalagay ng pera sa mga bagay na may halaga at tumataas ang value sa paglipas ng panahon. Isa na rito ang real estate. Ang pagbili ng bahay o lupa ay hindi lang para sa tirahan. Maaari rin itong maging source ng income kung gagawin mong rental property. Ang iba namang OFW ay pumapasok sa negosyo, franchise, online business, o agribusiness. Ang mahalaga ay may asset kang kumikita kahit hindi ka nagtatrabaho. Bukod dito, maaari ka ring mag-invest sa stocks, bonds, o mutual funds. Ang mga ito ay nagbibigay ng mas mataas na returns kaysa sa ordinaryong savings account. Ang prinsipyo ay simple. Kung gusto mong maging millionaire, kailangan mong gawing asset ang pera mo, hindi lang gastos. Kasunod nito ay ang financial independence plan. Ang layunin ng bawat OFW ay hindi lang makapag-ipon, kundi makapagtayo ng passive income streams. Ibig sabihin, kahit hindi ka na nagtatrabaho, may pumapasok pa ring pera. Maaari itong galing sa renta ng property, dividends mula sa stocks, o kita mula sa negosyo. Ang retirement fund ay isa ring mahalagang bahagi ng financial independence. Hindi ka pwedeng umasa na lang sa pensyon o sa anak mo. Kailangan mong magtayo ng sarili mong retirement fund na magbibigay sa iyo ng seguridad sa pagtanda. Ang mga yumaman na OFW ay hindi lang nagtrabaho para sa kasalukuyan. Nagplano sila para sa hinaharap. Ngunit higit pa sa personal na yaman, mahalaga rin ang legacy at generational wealth. Ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa bank account, kundi sa kakayahang magbigay ng mas magandang kinabukasan sa susunod na henerasyon. Kaya mahalaga ang financial education para sa pamilya. Hindi sapat na magpadala ka lang ng pera.
Kailangan mong turuan ang pamilya mo kung paano mag-budget, mag-save, at mag-invest. Kung marunong ang pamilya mo sa pera, mas matatag ang kanilang kinabukasan. Bukod dito, mahalaga rin ang estate planning at succession. Kung may mga asset ka, dapat malinaw kung paano ito ipapamana. Ang mga yumaman na OFW ay hindi lang nag-iwan ng pera. Nag-iwan sila ng sistema na magpapatuloy ng kanilang yaman sa susunod na henerasyon. Isipin mo ang senaryo ng isang OFW na nagtrabaho ng 10 taon sa abroad. Kung wala siyang malinaw na financial plan, maaaring umuwi siya na may konting ipon, pero mauubos din iyon sa loob ng ilang taon. Pero kung may malinaw siyang strategy, bumili ng lupa, nagtayo ng negosyo, nag-invest sa stocks, pag-uwi niya, may mga asset na siyang kumikita. Hindi na siya kailangang bumalik sa abroad. May passive income na siyang sumusuporta sa kanyang pamilya. At higit pa doon, may naiwang legacy na magpapatuloy sa kanyang mga anak at apo. Ito ang tunay na kwento ng millionaire OFW. Ang pag-uwi bilang millionaire ay nangangailangan ng matibay na disiplina. Hindi ito tungkol sa laki ng sahod, kundi sa laki ng ipon at investments. Hindi ito tungkol sa dami ng pasalubong, kundi sa dami ng asset. Hindi ito tungkol sa temporaryong kasiyahan, kundi sa pangmatagalang seguridad. Ang sekreto ng mga yumaman na nagtrabaho abroad ay malinaw. Nagplano sila bago umalis, nagdisiplina sila habang nasa abroad, at nagtayo sila ng yaman pag-uwi. Kung kaya mong sundan ang parehong landas, mas malaki ang posibilidad na ang pangarap mo ay maging realidad. Sa huli, ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas matibay na kinabukasan. Kung handa ka sa financial aspect bago ka umalis, kung marunong kang magdisiplina habang nasa abroad, at kung marunong kang magtayo ng asset pag-uwi, mas malaki ang posibilidad na makamit mo ang pangarap na maging millionaire OFW. Ang sekreto ng mga yumaman na nagtrabaho abroad ay hindi lang ang laki ng sahod nila, kundi ang laki ng disiplina at katalinuhan na ipinakita nila sa bawat hakbang ng kanilang journey. Kung kaya mong gawin iyon, mas malaki ang posibilidad na ang pangarap mo ay maging realidad. Ang OFW to Millionaire ay hindi lang slogan. Ito ay isang roadmap na maaari mong sundan. Ang tanong na lang ay, handa ka bang simulan ang iyong sariling kwento ng tagumpay? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay mula sa pangarap hanggang sa realidad, malinaw na ang pagiging OFW ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho sa ibang bansa, kundi sa tamang paggamit ng pagkakataon. Ang sekreto ng mga yumaman ay nakaugat sa disiplina, tamang mindset, at maingat na pagpaplano ng kinabukasan. Kung kaya mong kontrolin ang tukso, maglaan para sa investments, at magtayo ng assets, masisiguro mong ang bawat sakripisyo ay may kapalit na tagumpay. Ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi ang legacy at inspirasyong maiiwan mo sa pamilya at komunidad. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat!